Yo, what is up? My name is Mateus. This is Yo. And we have our latest single. It's called Tayo Sana. And may music video dito. So, listen to it guys and watch the MV. Alam ko natanong na siya kanina, but can we share yung story behind Tayo Sana? We will create yeah. another version for you. For sir. you. Exclusive to. For me, yung Tayo Sana, it's a fresh off a breakup song yung style niya na nandun ka pa sa phase na wini-wish mo na magkabalikan kayo or parang somewhere down the line na maging kayo ulit. I think nagkakaroon naman ng phase lahat ng ganun, lalo na pag fresh. Yun yung ano niya sa akin. Yeah. Being hopeful in a way na the way yung mood nung kanta and all, gusto mong maging masaya. And being hopeful na sobrang positive ka na mangyayari yung gusto mong mangyari, na magkabalikan kayo. But how personal is this song? Sa akin, personal. Sa kanya naman, sinulat niya lang from my story. Yeah, I don't write kasi of my own personal experience. Yeah. Art yun, art. So paano yung naging creative process nito para mabuo siya into a song? Very, friendly lang. Nag-vibe lang kami. Isipin mo, parang nagiinom sa kanto po. Tapos, tara, jamming tayo. Naglabas lang siya ng gitara. Tapos, nag-hum ako ng melody, chorus. The rest is history. Okay, so it started with melody, not Guitar. Oo, guitar. Sa process namin. Kasi usually, ang mga composer nag-start minsan sa tono. And yung iba nauuna yung riff, di ba? Yung iba naman sabay. So, pero sa case namin, mas nauna yung gitara. Gitara talaga. Then, hinam yung melody. Yun. As the name lyrics. For the chorus. Okay. Then the lyrics, is it something na sinabi mo in person? Di ba? Ang ganda ng question eh. Oo, nung inaano natin siya, nung nagigitara siya, Oo, nag-post ako nun sa TikTok nung recording na sabi ko, record natin para yung mga ideas na nilalapag natin hindi makalimutan. Habang nagigitara siya, Alam ko, natatandaan ko, lumabas kagad yung word na ayoko makita ka may bago. Yun yung unang-una talaga na lumabas. Yun yung unang nanganak. Yes. Okay, and then yung last part na sinabi mo na sana tayo pa rin sana sa sa dulo. dulo. Oo. Hindi yun yung Oo, hindi yun. hindi. Iba yan, wait po. Ito, exclusive. Wait lang. Si Wilson. Napin natin. Si Wilson ba? Si Wilson yan. Ayoko makita kang may bago. Iba yung lyrics nun eh. Sana ako pa rin ang Hinahanap mo. Wait po para may exclusive kayo first. sayang di mo Ayan. Kaya nga, no? May iba-iba pa yung chord pattern. Yun yun agad yung una na lumabas eh. Yan. Strum pa yun, hindi pa pluck. Yun yung idea ng song. Sayang. Ayan, may 31 namin nasulat. 4:30, katatapos lang magkape, magbabasketball after. Hindi ko rin maano yung lyrics eh. Wala siya eh. Yung dulo. Hindi yung dulo. Alam ko may sinabi ako nun eh. Oo, no? Yan, ganyan lang. Sa'yo, Ah, maghihintay sa'yo. Yun lang. Na. wala. Sa'yo. Tan. Tapos ganun lang. Dapat may parang breakdown na. Ganun. So yung process ng kanta na to, paano nyo siya inisip? Like, is it something na very personal? Meron kasing mga song na diba na parang it's very personal for me. Apo. Wala kang pake kung magustuhan o hindi nung listener mo. Or is it a conscious effort na dapat relatable to sa makikinig? Or it's something na may yung alam mo Sa akin po experience din niya? Sa akin po the first one. Yung very personal to na yun nga sa amin, hit or miss, basta proud kami sa nagawa namin. Nagkwento lang talaga. Nagkwento lang through that song po. Tapos, ayun siya, kinuwento ko lang sa kanya, yung nangyari talaga. Then, sinulatan niya na base dun sa kwento. Galing ka na sa isang viral hit, Yes. diba? Is it hard for you to come up with another hit song? Anong nag-hit naman po yung Catriona, ang dami ko pong nasunod dun. So, parang hindi naman po siya naging problem for me. Ang naging problem lang siguro sa mindset ko that time na dapat kada release ko hit. Which is yun yung binago ko. Kasi hindi naman ganun.
Ang mindset ko na ngayon, dapat kada release mo, proud ka sa nirelease mo na song. Yan po. And paano yung pressure sa'yo na kailangan maging viral siya? Noon, Wala grabe po. I mean, wala nang pressure sa akin, pero personally, iba po yung pressure noon. Pero ngayon, bumalik na ako na kung saan ako kung ano yung mindset ko na nagsa-start ako. Na I have to do something or make something na I'm proud of lang. Ano yung mga learnings mo from this? From being a viral hit to doing your own Umaalis ko Ano sa, talaga? sa comfort zone. Sa akin po, sa pagiging artist, kailangan mo rin mag-mature. Habang tumatanda ka, dapat yung music mo nagmamature din. And nag-iiba rin talaga. Yan po. And ano yung ginawa mo to do that? Eto, this is my first time nga po na parang acoustic talaga. Na original song na acoustic. And kasama siya. Actually, malayo siya sa Malayo ano. po. Ang daming sasabi na malayo siya sa usual ko ng mga nirelease noon at sa mga hits ko. And I am very honored na siya ang kasama ko. My good friend. Ikaw nga. Kasi before po kami mag-collab, friends na po kami. Kaya ang dali namin mag-work sa mga guestings and all. Tsaka magkalapit lang kaming bahay kaya mas Mga madali talaga. 5 minutes away. 5 minutes drive lang. 5 minutes na drive. Then, can you share yung friendship nyo? Paano siya nag-start? Paano nabuo? Your perspective naman. Para Oo. exclusive. Perspective. Ang sweet naman. Alam ko, sa pagkakatanda ko, parang, yun nga, mas nag-start yung friendship niya with us is through Dudut. So, doon siya nag-start, parang, kasi si Kong is pushing Dudut to sing. Di naman music platform si Kong, so he find a way kung paano siya magkakaroon ng exposure sa music, si Dudut. So, nakita namin si Matayos, or nakita niya si Matayos. Then, nag-email na ako sa kanya 2016 pa lang. Tagal na nun eh. Nakwento Inap niya. ni Kuya Kokon nung hinahanap niya na yung for pagiging artist kay Dudut niya. Yung collabs, gano'n. Tapos yun, eventually, si Jom kasi, minsan pumupunta-punta sa bahay. Mas madalas namin siyang kalaro sa basketball, tuwing gabi, parang gano'n. Kasama nila Ken, nila Pablo, parang gano'n. So, not until netong lumipat namin ng bahay, Kalapit lalo. mas lalong naging mas magkalapit. Parang pagpupunta siya ng bahay, hindi siya nakapambahay lang, pero naka-Mustang. Everyday car. Daily drive. Yun. Ganun siya nag-start. Then itong yung ginawa namin, yung collab namin, it's something na hindi siya, tara collab tayo, artist tayo pares, hindi ganun. It's part of our friendship. Part of our bonding. Parang nag-jamming lang talaga kasi kami ganun nun. lang. Oo. Bumaba siya galing second floor, may dalang gitara. Tara, gawa tayo. Galing sa after ko mag-Valorant. Ganun na. Gawa tayo kanta. Naiingayan pa nga ata sa atin ng sinakuyakon kasi nandun sila nag-uusap sila, may mini-meeting sila about gagawin natin sa Star Magic. Parang ganun. Diba? Tapos tayo gumagawa ng kanta. Itong song na ba to, ito na siya, acoustic talaga, or pinlay nyo rin siya as, baka pwedeng danceable siya, or Acoustic na talaga. Wala. Yun na yung direction nun. Yun na yun. Yun na yung direction niya ever As since. is na siya. Buti nga yung drums nadagdag eh. Kasi diba yung una, gitara lang talaga tayo. Yep. and bilang uso naman ng mga remixes, then any chance or plan na gawin din siyang upbeat? Nasabi Not naman danceable, but upbeat? Ako, alam mo, Or mas bagay siya talaga as acoustic? alam mo na on my way here, iniisip ko rin kanina kasi kanina nakikinig ako kay Zach Tabundo sa Wish. Sobrang ganda kasi ng mga version nila pag nag-wish sila. Sobrang yung bali nung chords, yung lahat ng elements na nilalagay nila, even the atmosphere. Nalalaro nila. Iniisip ko ngayon, what if may ganun ding arreglo si tayo sana? Something like that. So, sa mga live, kunin sa ka mga live, di ba? So, hindi siya malilimitahan, yun ang masasabi ko. Ang isang kanta ay hindi malilimitahan kung ano lang, kung paano siya ginawa. Yes. Yun lang yung masasabi. Yun din maganda pag magbabanda ka live. Yung songs mo hindi naman banda kunwari, tapos mag-live band ka sa gig. Parang yun yung naiibang experience ng concert goers. Yep. Sa mga nakikinig sa'yo sa streaming platforms. Anong ini-envision mo for this song? During or after na? Yung before mo siya ginagawa and
after na ngayon na-release? Ako, nung ginagawa ko po, more on ano siya, expressing lang. Vent lang. Nag-vent lang ako through a song. Tapos, ngayon, we're currently promoting it and gusto ko malaman ng mga tao na nailabas na namin siya kasi I'm very proud. We're very proud of the song. So, hit or miss man siya, basta itatry namin na iparinig siya sa makakaya namin na dami ng tao. You mentioned it's personal, so alam na ba niya? Yan, hindi ko na. Siguro naman. Sikat tong kaibigan ko eh. Sikat to. Boss! Bossy! hindi naman. Pero siguro po narinig kasi may mutuals na rin kami. Marami na kaming mutuals. And paano mo tatanggapin kung sakaling sagutin niya yung Oh, that's a good Song. question din ah. Ano? Ganda nun. Block po. Hindi, joke lang. Hindi, ano? Hindi, ano na. Wala, okay lang. Ganun din siya mag-express. So, yeah, ganun lang din. At saka, ito I can answer that. Yung kanta kasi is part of his journey going sa kung anong meron siya ngayon. So, it is a kwento ng past niya. Yeah. So, yeah, ganun. Yun But, lang. if she will answer the question itself or yung song itself, siguro another song yun. Oh, ganda nun! Ano kami, no? Distract. Pero acoustic. Sorry. Hindi, pero yun lang, yan yung sinasabi ko na ang sarap makipag-work kasama yung tropa mo. Kasi nagkukulitan lang kayo. Pero yun. Saya. But I'm curious kasi, di ba? Sabi mo kasi sana tayo sa dulo. Tayo sana. So paano kung sagutin kaya niya ng either yes or no? Hindi, yung akin po, nung sinulat ko siya, yun yung nafe-feel ko that time. Pero nung nilabas ko siya, hindi ko na po siya nafe-feel. Ganun naman po ako. Pag naglabas ako ng song, dapat currently di ko na nafe-feel yun. Kasi pag nilabas mo yun, habang nararamdaman mo yun, vulnerable ka. Ganun po. Actually, yun yung tatanong ko sana sa'yo kung ito pa rin yung same sentiment mo. Hindi na po. Ganda, Yun po. ganda. Yan. Galing doon, artist to doon. Pero yun nga po. Yun talaga yan. And para siguro rin, minsan baka ilabas mo yan out of out of spite, out of sadness. Galit, Oo, baka ilabas mo siya ng ganun, pagsisihan mo pag nalabas mo. So, pinag-isipan ko muna mabuti and hinayaan ko muna na mawala yung feelings na yun bago ko ilabas. As an artist, paano nyo ba ginagawa yung song mo? Is it something na pag galit ka, gagawa ko ng kanta, pag malungkot ako, gagawa ko ng kanta? Or meron ka lang specific na gusto ko masaya lang or either nagre-reminisce ka lang? Ako po, depende po sa nararamdaman ko. Minsan kasi kunwari, malungkot ako. So, gumawa ng happy song naman. May times din na malungkot ako. Gagawa naman ako na nararamdaman ko na lungkot. Tapos, ikaw, hindi ko alam kung ano trip mo. Ano ulit yung ano? Yung kung paano ka... Sulat? Oo. Kasi di ba, iba-iba tayo na... Yan, katulad sinabi niya, di ba? Pag malungkot siya, masaya yung kanta. Apa. And, ayun, paano mo siya ginagawa? Paano kung gagawa? Ako, since na, yun nga, I have friends who are telling me stories. Lahat kasi ng kanta ko ay kwento ni ganito, kwento ni ganyan. So, minsan, isang umaga, kukunin ko lang yung gitara, tapos susulat ko na. Sabay kasi ako, ang proseso ko din naman kasi sabay. Nandiyan na yung, may chords ako, na ipi-play, tapos hinaham ko na siya, o may naisusulat kagad ako. And then, minsan, dinadagdag ko na yung pre-chorus, ganyan. Pero mostly talaga, chorus talaga sa akin ang nauna. So, parang ganun. So, masasabi natin ba na for you, mas mahirap yung sarili mong experience yung nilalabas mo? Oo, sa akin, hirap Feel mo ako vulnerable kagad. cringe. Okay. Mas ganun ako. Yuck! Ako to! Parang feel ko to. What? Feel ko to. But it doesn't mean naman na kung ano man yung mga nararanasan ng mga kaibigan ko is hindi ko nararanasan. Hindi naman siguro ganun. Kasi tao rin tayo. Yes. Lahat tayo may pagkakapare-parehong pinagdadaanan pero different timeline. Yes. Ayun. Kumbaga, yung kwento mo ngayon, baka naging kwento ko na yun. Yun, oo. Parang ganun po. So, anong reaction mo sa kanta niya? Sabi ko, what?
Tayo sana sa dulo. Lahat Ayoko kayo. makita kang may bago. Hindi na nalaman mo. Oo, oo, Lahat oo. kayo, ha? Ayaw mo makita siyang may bago. Parang gano'n. Well, yeah, yun. Dinamayan din naman namin siya nun. Ah. Tinatawagan ko siya, nagkakape kami. Oo, yun nga. Parang Yeah. gabi-gabi or parang every 2 days Nagka-chat. nakatawagan niya ako. Pupunta sa Nakatawag talaga. Oo, yeah. Solid. So, anong magiging sagot mo ngayon sa kanta mo? Ay, ang ganda ng question na yun. Gusto ko. Yun yung balak namin kasi dito, trilogy. So baka sa sunod, pwede. Pinapag-usapan pala tayo kagabi. Kaya nga yung gagawin Oo, natin yeah. pinag-usapan. Baka sagutin na namin yan. Kumbaga kung ano mangyari sa love life namin. Masasagot yan. Or continuation man lang. Parang ganun. Depende pa. Yung Opo, ganda depende, nga, depende po. pa, ang ganda. Wala siyang basta gusto namin trilogy po siya. Baka may pa sneak peek naman ng trilogy. Wala pa po talaga. Kung Eh, nagka-love life na po paano- ulit ako, sabihin ko po sa inyo. Bossy! Pero ngayon po, wala pa po. Kumbaga, depende rin po sa magiging fate ng buhay namin. Yung isusunod. Ganda. Kagabi lang po namin ang pag-usapan nga na may trilogy. Di ba? Nang pauwi Oo, tayo. oo. Sabi, gawin kaya natin trilogy. Oo nga, pwede. So, paano siya magiging trilogy? Basta ending po nun, kasal. Di ba? Yun na yun. Yun So, po magkakabalikan. Hindi mo nga po alam kung magkakabalikan. Or may bagong May bagong darating. But definitely, you So, know it what really will happen depends. in the end. Open-ended. Oh, yung ganda ng ending yung kasal. Oh. So, how do you want this one to end? Now, and me. The joke lang. wala pa naman. Can we say na para bang, it's, sabihin na natin, is it a song na you want to move on, you want to go further, or you want to pursue pa rin? Ako move on po siguro. Kasi ayoko naman magsalita ng tapos. Pero sa You can never tell. Opo, di ko masasabi yan. Ayoko kainin yung sarili kong salita. Pero sa nararamdaman ko na, move on talaga. Can we talk about Asintada naman? Okay. Paano nabuo yung relationship niyo with them and ano yung mga future plans? Ako po yung naging connection ko with Asintada po is yung time na wala ako management. Nagko-consult po ako kay Ma'am Thea palagi. Kasi hindi ko alam yung mga rate kasi may mga nag-i-inquire dun sa email. Hindi ko alam yung sasabihin sa kanila. So, ayun, nakailang ganun kami ni Ma'am Thea until nag-set na ng meeting na for management na nga. Kasi tonto ako nun. And future plans, marami namang future plans si Ma'am Thea sa amin at yung Asintada. Pero sa akin, binibigay ko na yung tiwala ko sa kanila. Lagi ko naman sinasabi at kina Miss Mariah at Miss B, tsaka kay Ma'am Thea. Kayo na po bahala, mas alam niyo naman po yan sa akin. Basta sabi rin naman nila Ma'am Thea, gawa ka lang ng music mo, kami na bahala dito sa back-end. And paano yung creativity mo as an artist sa kanila? Wala po do silang you have full control? Full control naman po. Basta gawin ko po kung ano yung trip kong music. Basta kung anong tingin nilang babagay dun sa ginagawa ko na, sila na bahala sa back-end po. Basta para nagkaroon ako ng ng more time to create and focus on performing, writing, creating. Tapos sila na bahala sa mga kung ano-anong process. Pwede mag-follow up doon sa course. Anong masabi nila doon sa tayo sana ni Asintada? Recent lang naman yung recent lang sa group chat. Cut off guard, di ko alam yung sasagot ko eh. Basta yun mga recent. Sure, so sorry. Sabi ni Ma'am Thea, sige, focus ka na lang sa career mo. Which is good thing. Good thing. Nandiyan siya. Tama. Oo. Asintada is the best for your career. Yes, mo. Nice. Back to the being an artist. As an artist, ano yung mga ini-envision mo sa career mo? I'll give an example. Siguro, do you envision yourself na other artists playing your song? Hopefully, someday maging part siya ng isang soundtrack or maging musical, mga ganong part. Ako po, yun. In the long run, parang musical. Kasi pag may musical na, legendary ka na nun eh. Kumbaga, parang legendary na yung discography mo pag ginawa ng musical. parang huling LBM doon. Kumbaga, pag yung time na mag-retire na or something, gusto ko magkaroon po ng musical yung discography ko. Sana umabot ako sa point na ganun,
yung demand pa rin ng song kahit ang tagal na. Tapos, short term naman, gusto ko po siguro maging soundtrack sa Netflix. Oh. Yun po yung ano ko, yung goal na na-envision ko sa akin. Okay. If there are any artists na tingin nyo babagay sa kanta mo, who would it be? Ngayon, For tayo sana or Any, Tayo Sana or any other parang song di mo po ako na? yung makakapagbigay nga. Ikaw, what do you think? Sa bagay sa music ko. Oo. Yung bagay sa Now? music mo o sa tingin ko na Tingin- gusto ko ma-surprise anong gagawin niya kay ganito. Gusto mo ba Yun, yung ganun, ganun? yung ganun. Well, dalaway natin. Sa tingin kong babagay sa'yo for now. Dahil sa ano ka, may pagka-pop ka. But eventually, gusto kong may marinig sa'yong medyo technical. Alison Shore. Okay. Gusto kong marinig yun na may Alison Shore ka. Yun yung tingin mo bagay now. No, now. Pero yung tingin mo If- na, ano kayong but- gagawin niya dito? But what if maging crazy ako? Ah. Bakit di mo try ang Greyhounds? Din. Oh. Diba? It's a new metal. Tsaka Tapos sobrang pop mo eh. Oo. Parang ibang-iba siya. Tunog nun. Anong gagawin nun? Oo, ano tunog nun? Anong gagawin ni John So, yun siya yung makakasagot nun eh. Talaga. Ganda Kasi nun, no? ako hindi ko masasagot. Greyhounds. Kasi ako, maisip ko lang yung mga inspiration ko, syempre. Okay. Any other projects you're looking forward to do? Ako, re-release po ako once every 2 months. And you? Yeah, maglalabas ako next month. Sana makapag-record ako this month. Hopefully. Yun lang. For my band, Ino. So, yes. You can check also. Ako po sa socials, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tsaka YT. At Matthias or at Matthias TBW. Yeah. You can also check me sa IG. Lahat yun, Yo Andrada, YOW Andrada, TikTok, Facebook, IG, nasabi ko na ba IG? Nasabi mo. TikTok, Twitter, X na yan, X. X na pala. OnlyFans, de charot lang. De- Charot lang yun. Thank you. Sure. Thank you guys. Thank you po.